my beloved Boss Mike Cervera. Oh, di ba? Ito na. Nung panahon ni Duterte, hinuhuli itong mga kasangkot sa droga katulad ni De Lima, napakulong. Katulad daw ni De Lima. Napakulong nila. Bakit nila pinakulong? May napatunayan ba sila? Hindi ba? Absuelto lahat. Ang kaso ni De Lima at yung mga mismo na mga tumayong testigo, sinabi na tinakot lang sila para testify laban kanino? Kay De Lima. Diba? Tinakot lang para mag-testify laban kay De Lima Oh, ano ngayon nangyari? Nakalaya sino? Si De Lima. Anong ginawa doon? Anong ibig sabihin nun? Diba, yung mga kritiko ni dating ninyong digong ninyo, yung mga kalaban niya sa politika, ganon ang ginagawa. Eto na ngayon, babalik na naman tayo. Yung mga ginagawa nila ay ibinibintang na kay Pangulong Bongbong Marcos. Gets nyo? Oh. Diba? Pero sa panahon ni Marcos Jr. ay napapalaya sila. Napapalaya. Diba? Wala nga kayong ebidensya. Marlica, my friend, sabi ni Digong mo, gumagana ang justice system. Yan ang patunay na gumagana ang justice system. Bakit anong gawin mo? Kahit anong gawin mo daw, De Lima. Di ba? Wala. Maski anong dasal niya? Maski anong dasal mo daw, De Lima. Yung ginawa kay De Lima, inuulit kay PBBM. Magpalansyal sa kapro. Ano, Digong? Medyo tukuran mo na yung mga mata mo, ha? Nakahalata Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Pipilit niya. Yung ginawa mo, sa tingin mo makakalimutan ng taong bayan tong mga pinaggagawa mo, Digong? Hindi. Hindi. Yung magdadala ng pangalan niya. Huwag kang sumobra ayan na. Kasi lumabas yun uli. Lalo ka ng babaon. Takot na kay De Lima ito. Alam nyo kung hindi to takot kay De Lima, hindi na to magsasalita. Natatakot kay De Lima si Digong. Halatang-halata sa itsura niya Halatang-halata sa itsura ni Digong. Yung alin? Yung takot kay De Lima. Diba? Diba? Iisa sinasabi nyo ni Maharlika. Doon ka kasi nakikinig diba? Huwag ka makinig doon. Niloloko ka lang nun. Maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang nun. Gusto niya na kagad i-counter or i-reverse si De Lima. Dahil natatakot siya sa pwedeng gawin ni De Lima. Yun diba? Ano sabi dito? 13 trillion, 51 billion, 125 billion Duterte legacy na hindi makakalimutan ng taong bayan. Diba? To, para sa inyo. Ito yung problema. Alam nila kung anong solusyon. Pakinggan nyo to, ha? Naspak mo nun. Maestro Paul. Alam nila kung anong kailangan gawin ng gobyerno. Alam nyo, kaibigan natin to Kaibigan natin to Si Attorney Trixie. Alam nyo, nire-respeto ko pa rin yan. Sa totoo lang. Okay lang, Ma'am Batikos. Attorney. Walang problema dyan. Para magmura ang pagkain. Tutulungan nila yung magsasaka. Bibigyan nila ng mga flyers. Bibigyan ng mga... Ang daming sinasabi, ha?
tingnan ninyo. Warehouses, Bibigyan ng warehouses. Ano pa? silos, cold storage. Alam niyo na yung solusyon. Alam nila yung solusyon. At saka yung mga naghahanap kung ano yung nagawa ng Pangulo, ha? Kanina, sige na. Isisingit na natin to kahit nawala sa topic. Ano ginagawa ba nila? Ayan na! Ito na! Yung mga sinasabi nila, lahat sila sinungaling. Yung mga Duterte daw, lahat sinungaling. Tanggalin natin boses. Ayan na. Lakihan mo, Boss Mike. Ano? Pangulo! Monetary support! Naku, Diyos ko po. Ano pa? Around 58 million pesos ang pinamahagi. Ano pa? To the city of Zamboanga. Mindanao. Zamboanga del Sur. Ano pa? Ayan namamahagi. Kita nyo. Zamboanga Sibugay. Di ba? Baka pwede naman. Bahala na makapiright yan. Basta maibalita lang sa inyo. Sige, Boss Mike, kaya mo na. Copyright na nila yung channel para kapag wala ng channel ko, ayawan na rin. Siguro naman, okay na tayo. Nako po, napakaraming tao. Ang daming taong nabahagihan bulag-bulagan. Kasi nga hindi lang bulag, tulang dapay. Bingi pa. Kahit walang sound, okay lang daw. Sige, pasok. Lakihan mo, Boss Mike. Gusto ko to sinasabi. Diyos ko po, eto na. Lakihan ko ito na. Lahat-lahat po tayo narito ay kasama po ng ating minamahal na Pangulo. In fact, pinagmamalaki po natin that bagong Pilipinas is the best Philippines we can ever give to the Filipino people. Naku! Sakit niyan, mga kababayan. Na never nangyari sa panunungkulan ng digong ninyo. Sipin ninyo, kung may ganitong mga proyekto ang ginawa ni digong ninyo. A few months ago, itong February lamang, nagpadala na po ng tulong ating minamahal na Pangulo. February, nagpadala na ng tulong ang Pangulo. Noong February yon, hindi pinapabayaan ng Mindanao. Kita nyo? Walang ganyan noon kay demonyo. Diba? Nung February, binigyan na sila ng tulong. Ngayon, meron na naman tulong. Kita nyo, mga kababayan. Tayo po ay nagkaroon ng bagong Pilipinas Servicio Fair. At nasabi doon, hindi po itong una at hindi po itong huli. Kaya when I received the call last week na darating ang ating minamahal na Pangulo, nasabi po talaga natin, man of words and man of action. Ako, man of words and man of action daw ang Pangulo! Ay nagsasalita taga Mindanao. Kaya ba hindi hindi nagwagi yung kanilang hindi nagwagi yung kanilang balak na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Sige, ito na kasi wala naman talaga to sa topic. Dinadala nyo ako dito diba? Kaya tayo po sa Sultan Kudarat ay tunay na mapalad. Kaya po nandito pa kami ngayon para magbigay ng tulong na nanggaling sa mismong opisina ng inyong Pangulo. Opisina mismo ng Pangulo! Pagkagaling sa opisina ni Digong. Naku, Diyos ko po. Opisina mismo ng Pangulo. Napa-ignorante ng mga basher mo, Boss Mike. Kaya nga, wala nga ito sa topic dapat. Ano yan? Cash assistance, binhi,
fertilizer, pumping equipment, machineries. Naku, dami. Lamang cash assistance, may binhi, fertilizer, pumping equipment, iba pang makinarya. Oh, Sa tulong naman ng DSWD, yan. mamamahagi tayo ng 10,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individual Crisis Situation Program o AIX. Programa yan. Inutupad ng Pangulo kung ano yung mga programa. O, di ba? Nagkaroon nga ng ayuda natandaan nyo nung pandemya, nagkaroon ng ayuda, ano nangyari? Yun, ang binulsa na ngayon ay iniimbestigahan sa Senado. Alin? Yung pag-transfer ng 40 mahigit bilyones. Oo. Patuloy din tayong mamamahagi ng food pack para sa mga nasalanta ng malawakang tagtuyot. Nandito rin ang iba pang mga ahensya tulad ng DOLE na mamamahagi ng humigit kumulang na 4,000 piso ayuda para sa 583 na benepisyaryo sa ilalim ng tulong paghanap buhay. Ang DTI naman ay magbibigay ng grant certificate na may kabuong halaga ng 940,000 pesos, halos isang bilyon para sa 3 samahan ng magsasaka. At na, mamamahagi naman ng 21 livelihood toolkits at allowance para sa kanila. Oo, at least sumang-ayon na si Sam, di ba? Ninakaw sa pondo ng bayan, di ba? Oo, at least umayon ka na sa akin. Sabi ko sa inyo, titino eh. Di ba? Ninakaw talaga ni Digong yung pondo ng bayan nung panahon niya eh. Di ba? Yung doon sa may yung pondo na ginamit sa pandemya. Bilyon, awesome, very good, Ilang mga eskola. Presidential assistance sa mga piling farmers and fisher folk sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ricardo Villaruel. Oh, may pangalan. Baka mamaya kamag-anak nyo pa yung mga nabigyan. Oh, pakinggan ninyo, may mga pangalan. Yung mga basher dyan, baka mamaya kamag-anak nyo yung mga nabigyan. Ace Valenzuela. Sa inyo pong lahat ng mga bagong dating. Opo, Reynold Palma. Oh, Reynold Palma. Sino si Reynold? Ako, mga Palma. Mga apelyidong Palma. Jonathan Biadoma from Jonathan Biadona, sino yun? Baka mag-anak nyo. Maria Teresa Piliin from Maria Teresa Piliin. Hindi namimili si Pangulong Bongbong Marcos ng tutulungan na Pilipino. Hindi namimili eh. Hindi tulad noon, nauuwi sa pilian. Di ba? John Lopez from the city of Tacurong. John Lopez from the city of Tacurong daw. Pati yung mga taga-Tacurong, di ba? Napangunahan ng pag-turnover ng track assistance from the Office of the President. Maliwanag galing yan sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. At kasama na rin dyan, DSWD, DOLE, at iba pang mga sangay ng gobyerno. Para sa ating affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya, amounting to 50 million pesos. 50 million! Naku! Diyos ko po, 50 million pesos! Naku, Diyos ko po! Kung sa Duterte yan hindi papamigay yan. Sayang, sayang yan. Yung Parmali, di ba? Ayun na nga yun, yung Parmali, iniimbestigahan. Sa probinsya ng Sultan Kudarat, Sultan Kudarat naman, kanina Sambuanga. Grabe. Talaga naman matindi talaga. Pinakyaw na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mindanao. Biruin nyo nung nakaraan, di ba? Nung nakaraan habang bumabaha sa Davao, kung saan,
ay mayor, si Baste, abay nawala yung mayor. Oo, sa kahihiyan, si Sara ang dumalo, yung vice-presidente. Bakit? Nakakahiya, biruin mo. Ha? Napaka-immature ni Baste. Biruin mo, dinalaw ka ng Pangulo para magbigay ng ayuda. Tatanggapin ng ating butihing Governor Datu Pax Ali Manguta Datu. Oh, yung governor ha, ayan ang tumanggap po. Nako, governor, gob. Baka naman ha. Oh. Abay, yan ay inabot na sa inyo bilang kayo ang tumatayong ama diyan sa inyong probinsya. Baka naman hindi nakasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, ha? Kung hindi nyo iparating ng buo, ha? Di ba mga kababayan? 50 million, daming jacket sana, no? Oo. Oh, marami na tayong mga sanang nakaabang na mga jacket na kapag ka may nasunugan, meron tayong ipapamigay. Sige. Ayos, picture! Oh, Sultan K, Kudarat yan. Oh. Ating tawagin ang piling Fisher Folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Cotabato. Probinsya naman ng Cotabato! Diyos ko po! Grabe no, lahat na yata ng probinsya binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President! Naku, ito pa lang yung pinakita natin. Pag pinakita natin lahat yung mga magagandang proyektong ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos, abay, baka magbigti yung mga yan. Gladys Salguero, hello po. Matay da apal manon! Naspak manon! Kung na nagkaroon ni Maestro Paul, di ba? Naspak manon! Alexis Pahit. Yan. Rogelio Cantumayo. Naka-green pa yan, ha? Naka-green pa yan. Kahit naka-green, walang damit-damit, walang kulay-kulay kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Basta, kailangan maipaabot ang karampatang nararapat para sa mga nangangailangan. Mabuhay ang Pangulo ng Pilipinas! Our beloved Boss Mike